be open po to serve for another cabinet post? Hindi na po. Bibigyan na po ng Pangulo, ma'am. Magsaserve na po ba for other cabinet post? Hindi na po. Hindi na ako magsiserve in another cabinet post sa Marcos administration. Aray! Sabay-sabay ka nun, oh? Ikaw, Nyor! Hindi na talaga ako tatanggap ng kahit anong posisyon sa gobyerno! Rinig nyo? Nyor! Kantahan ko na talaga to. Aray! Aray, naku! Ang sakit naman pag binastid mo. Gusto ko nang magpa-hospital! Takina na yan. O sabi ko nga, sinabi ni Inday Sara yan eh. Pag ayaw na talaga ni Inday, ayaw. Ayaw na ho. Tama naman kasi. Hindi na kailangan ni Inday ng cabinet position. Ang gusto naman talaga natin guys, at bagay kay Inday, hindi pang kabinete. Ang bagay kay Inday, ano? Ang bagay kay Inday ay presidente ng Republika ng Pilipinas. Hindi pang cabinet position. Kaya Nyor, nasaan ka man ngayon? Nandyan ka man sa St. Luke's, mas maganda pumahinga ka. Di mo kaya maging presidente. Dayon Nyor, di mo kaya maging presidente. Kung nasaktan ka sa ginawa ni Inday, binasted ka. O, ito. Ito yung pinali, oh. Pakinggan nyo, ha. Ito legit busted talaga. No, kasi nanligaw pala si Dayon Nyor talaga. Diyos ko, kapal ng mukha, animal. No? Nanligaw kay Inday. Yung panliligaw na to, may kinalaman sa 2025 midterm election. Itong senatorial election. Ang problema nga, sinampal ni Inday. Ataplo guys, ang problema nga, ayaw na talaga ni Inday. Day, wag ka nang magpagamit, Day. Wag ka magpabudol, Day. Binudol ka man talaga, Day. Sabi mo nga, Day, para sa bayan, nag-resign ako, personal, reason, trabaho at sa bayan. Kaya, Day, Day, wag ka na maniwala dyan, Day. Budol talaga yan, Day. Okay. Pakinggan po natin si Vice President Inday Sara Duterte. Itinanay po ni former President Duterte na bago po siya sa Huwag po kayong seryoso ito. Sabi nila, well, that remains to be seen kasi nga sabi ko, diba, wala pa naman yung filing of candidacy. So, hindi natin alam kung sino yung mga tatakbo for senators sa midterm elections. At saka, by my experience, to the last minute, nagbabago ang desisyon ng mga tao. Kaya hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. Yan yung lagi kong sinasabi. Ma'am, meron po ba kayong i-endorse ng mga senator sa ng pagbabago? And is ng pagbabago open po to partner with the President's party? Okay. Yes, I think I can speak about this already. I think Pakinggan nyo, ha? Pakinggan nyo. confirm din yan ni President Marcos. Before ako nag-resign, meron kaming isang meeting kung saan inimbita ako ni President Marcos na sumali, tumulong sa administration para sa mga senator candidates. At sabi ko sa kanya, hindi muna ako sasali sa midterm elections. Aray ka! Grabe, no? Grabing kapal lang mukha talaga tong mga loko na to. Grabe, hindi sila ordinaryong tao. Yung pulburon ba, nakakapal ng mukha ba yun? Tanong ko lang, di man ako nagpupulburon. Yung pulburon ba, nakakapal ng mukha? Yung dahon, nakakapal ng mukha? Yung Coca-Cola? Baka kasi, Day, sa isip niya, Day, makaisa pa siya, Day, sa'yo, Day. Grabe, ang kakapal ng mukha ninyo.
lakas ng loob mo. Ito, sabi naman ni Inday, alam ko, makukonfirm naman din ito ni Dayunyor. Bistado ka dito, Nyor. Dahil sinabi man ni Inday, bago ako mag-resign, pinatawag ako sa meeting, kinausap ako, humingi ng tulong, nasasama. Sasama si Inday sa administrasyon o paano yan? Busted. Kaya pala sabi ni Dayunyor, no? Kaya sabi ni Dayunyor na, di pa natin alam. Nung nagsabi si Inday na 3 Duterte sa Senado, nang asam-asam pala si Dayunyor na yung 3 Duterte sasali sa kanila. Olan! At pinatawag si Inday, nakiusap. O, ito yung sagot niyo, busted. Kakapal nga eh. Kung ordinaryong tao ito, guys, mukhang maisip niya talaga na wag na lang ako lumapit kay Inday kasi yung asawa ko galit naman dyan. Tapos yung pinsan ko galit din naman dyan. At yung mga kongresista na mga kaalyado ko, galit naman din kay Inday. Lahat naman ang nakapalibot sa akin ay galit na kay Inday Sara. Lalo na yung asawa ko, mablakayan ako. Kung ikaw ay ordinaryong tao, matino ka, yun ang pag-iisip mo. Tama ba? Hindi na ako lalapit dyan. Ano pa ba yung mukha ko na iharap sa isang tao na sinisiraan mo, sinisiraan ng alipores mo, sinisiraan ng pinsan mo, tinitira ng asawa mo, para humingi ako ng tulong. Di ba ho? Inang kapal. No? O, at least lumabas ho. Lumabas ang tunay na pagkatao nila. Manhid itong mga to, o hindi lang siguro manhid, baka palpang mukha nila. Pagkatapos ni Narantado, yung pamilyang Duterte, Tatay Digong, Mayor Baste, gusto pa ipasuspindi, hindi man natuloy. Lahat ng mga Dabawinyos, mga supporter si Tatay Digong, Inday Sara, tinarantado. Maraming mga Duterte appointees noon, pinagtatanggal, pinagkakalos, ginawa ng kasalanan. Pastor Kibuloy, kukulong, inseminate, tatanggalan ng prangkisa, suspendido hanggang ngayon. Tapos ayaw papasalihin sa SUNA. May kapal ka pa ng mukha, makiusap dito. Wow, my God, I hate drugs. Sabi ni Kinit kasing kapal ng aspalto ang mukha ni Dayunyor. Naman!